Ang paglalagay ng tattoo ay nagsimula noong unang panahon pa. Nakita ito sa isang ebidensya. May nahanap na isang mummy dito sa boundary ng Vienna at ng Italy. Ang pangalan niya ay si Otzi the Iceman. Binigyan ng pangalan. At nabuhay siya, nakita nila through carbon dating, 3100 BC. At nakita dun sa kanyang balat, may mga tattoo. So, nung unang panahon pa pala, may mga tattoo na ang mga tao. Dito naman sa Pilipinas, 2 lugar dito sa Pilipinas ang kadalasan nakikitaan ng mga taong may tattoo. Sa norte, sa Kalinga, ginagawang beautification o pampaganda sa mga kababaihan nila. Lalo-lalo na yung mga matatanda ron, makikita natin ang halos buong katawan nila ay talagang punong-puno ng tattoo. Nilalagay din yan sa mga warrior nila. Pagka nakapatay ka ng kalaban at may napugutan ka ng ulo, merong tattoo yan. At ang mga nagtatattoo doon, mga mambabatok kung tawagin, pareho ni Apo Wangod, merong chant yan. Habang nagtatattoo sila, kumakanta sila na ibinibigay pampalakas, bigay ng spiritu doon sa mga warrior na tinatatuan nila. Sa Visayas naman, mga pintados, matataas na tao naman yan sa lipunan. Ang tingin sa kanila, royalty. Pero nung dumating ang mga Kastila, diniscourage na ang paglalagay ng tattoo sa katawan. Ako po si Kuya Kim, at ito naman ang storya ng mga tattoo ko. Mga storya ng tattoo sa kali. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe. Ang pinakamakasaysayang tattoo para sa akin, yung pinakauna kong tattoo. Pumunta ako sa Kalinga para makilala ko si Apo Wangod. At gagawa namin ng feature si Apo Wangod para sa show ko nun sa ABS, yung Matanglawin. Na matanda na si Apo Wangod nun malapit mag-100. So pinuntahan namin. Pero ang idea ko ng tattoo nun, hindi ko alam kung, kasi born again Christian ako, ito ba ay maka-Diyos? O ito ba ay labag sa utos ng Diyos? Mahabang debate yan, hanggang ngayon yan pa rin ang debate. Kinausap ko yung pastor ko, Pastor Paulo, ang pagpapatattoo ba'y kasalanan? Simple sinabi sa akin Isipin mo, tanungin mo sarili mo, bakit ka magpapatattoo? Para sa show, para sa kaalaman, ano ang papatattoo mo? Kung ipapatattoo mo, mukha ni Satanas, mukha ng demonyo, o kaya isang occult symbol na malalim ang kahulugan na hindi Kristiyano, anti-Christian, yan ay makasalanan. Pero kung ang ilalagay mo ay mga bagay na nakaka-inspire sa iyo dahil gusto mo makapagpakalat ng kaalaman, that's for the glory of God. Ipagpatuloy mo. Depende kung anong lalagay mo Iyon ang ginawa ko. Nag-research ako kay Apo Wangod at nalaman ko si Apo Wangod noong unang panahon, kung magpapatattoo ka sa kanya, hindi mo pwedeng sabihin kung anong papatattoo mo. Kung anong pumasok sa isip niya, yun ang itatattoo niya. Kinabahan na naman ako. Baka itatattoo sa akin ni Anito. Kristiyano ko. Magiging kasalanan. Nagdasal ako kay Lord. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng sign. Magtatanong ako kay Apo Wangod. Kung pumayag siya na itato yung suggestion ko, magpapatato ako. Pero kung hindi siya pumayag at pilitin ni Apo Wangod na ilagay yung mga sinabi sa kanya na spiritu, hindi ako papayag. Yan. So punta na ako kay Apo Wangod. Madaling araw yon, pumila kami. Finally, nandun na. Tinanong ko siya, impromptu, Apo Wangod, pwede ba ako magpatato ng krus? Umuo kagad. Okay, iho. Tinatuan ako ng krus. Ito siguro ang katangi-tanging krus. At ang pinakauna o pinakahuling krus na ginawa ni Apo Wangod, yan ang pinakauna kong tato. Krus. Tapos may tatlong tuldok. Tapos yung tatlong tuldok, syempre yan ang pirma ni Apo Wangod. Yan ang pinakauna kong tato. At sabi nga nila, pag nagpatato ka, ay manganganak. Ngunit, dahil bilang isang Kristiyano, sinunod ko yung payo ng pastor ko. Kung magpapatato ka, it has to be something that inspires you. Dapat pag nakikita mo yung tattoo na yun, natutuwa ka. Dapat pag nakikita mo yung napapalapit ka sa Diyos. So lahat ng tattoo sa katawan ko ay may meaning sa akin. At saan ko nilagay ang mga tattoo ko? Kung maglalagay ako ng tattoo sa likod, hindi ko makikita. Sino makakita? Kung maglalagay ako ng tattoo sa mga nakasingit na lugar, hindi ko makikita. Dahil isa akong siklista, nagmamotor ako palagi, nasa braso ko ang mga tattoo ko. Para kitang-kita ko araw-araw. Ang pangalawa kong tattoo ay ang Alpha Omega. Alpha Omega, yan ang simbolo ng ating Panginoon. I am the beginning and I am the end. Ako ang simula at sa akin magtatapos. I am the Alpha, ang pinakaunang letra ng Greek alphabet, and I am the Omega. Biblical yan. Ito, mga biblical verse. My grace is sufficient for you. 2 Corinthians 12:9. Ang sinasabi ng tattoo na yan, magkahirap-hirap man ang buhay ko, magkasakit man ako, maaaring mamatay ako, yung grasya niya, yun lang kailangan ko. Pinatawad ako ni Lord sa kasalanan ko. Pupunta ako sa langit dahil namatay siya sa krus para sa akin. Ano pa hingin ko? His grace is all I need. So pinatato ko yan. 2 Corinthians 12:9. Kasi ito naman po. Ito naman Latin yan. Philippians 4:13. I can do all things through Him who gives me strength. Pero Latin yan. Omnia possum in eo me comfortat. I can do all things through Him who gives me strength. Ibig sabihin yan, magkahirap-hirap man ang buhay ko, mas mahina ako, lalakas ako. Dahil siya nagbibigay ng lakas sa akin. Ito naman, ang mga taong nag-i-inspire sa akin. Felicia, asawa ko. Jose, ang panganay ko. Eliana, panganay ko babae. At Eman, yung pangalawa kong babae. Mga pangalan ng mga anak ko. At mahal ko sa buhay.
Ito naman, my strength is made perfect in your weakness. Kasama rin yan sa 2 Corinthians 12:9. Isang biblical verse din yan. Ibig sabihin, sabi ni Lord, mas mahina ka, mas mararamdaman mo ang lakas ko. Mas mahina ako, mas dama ko ang lakas niya. Kung ako'y nadidepress, kung ako'y may problema, okay yan. Kasi dyan mo mararamdaman ang lakas ng Panginoon. Ganda naman, Kuya Kim. Kaya niya burahin instant yung ano mo, no? Kasi nasa tato, nakaukit sa laman ko. Diba? Ito, ano ba naman yan? Isda. Ano ba yung isdang yan? Ang isda, nung namatay si Kristo, ang pinaka-secret symbol ng mga Kristiyano noon para malaman mo na Kristiyano sila. Kasi pinapatay sila noon, pinapersecute sila. Isda o iktus. Iktus is a Greek word meaning fish. So, pagka nakakita ka ng isda na gano'n, Kristiyano. At of course, nasa Biblia din yan, yung multiplication of the loaves and the fish. Ilang pirasong isda lang pinarami ni Yesu Kristo. It reminds you again of a Bible verse. Ito naman, ito maganda storya niyan. Anong tingin mo dyan? Parang Alon, leaf po. ganito yan. Nagpatato ako ng Philippians 4:13 na after mga 1 year, hindi ko na mabasa. Sabi ko, cover up. Nilagay ng tubig. Dahil may isda, may tubig. Oh. Yun na lang. Nagkaroon ng ibig sabihin. Ito, napaka-importante yung date na yan. Yan ang date na hindi dapat makalimutan ng mga asawa. Yan ang date ng anniversary mo. Di pag tinanong ka ng misis mo, may kodigo ko yun. Anniversary. Yun yun. Pero, maganda rin yan dahil yan ang special day nyo. Diyan kayo kinasal at nag-isang puso at yan ang pinakasimula ng almost 25 years na marriage ko sa asawa ko. Nakatato sa akin yan. Dahil importante ang mga anak ko sa akin. Lahat ng birthday nila. Yan. Birthday ni Jose, birthday ni Eliana, at birthday ni Eman. Puro kodigo ang mga tattoo ko eh. And these are all tattoos that will inspire you. Ito. Latin din yan. Siyam na salitang Latin. Kung i-Englishin mo yung mga Latin na salita na yan, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Yan ang mga fruit of the Holy Spirit. Pag ikaw ay puno ng Espiritu Santo, talagang on fire ka sa Panginoon, yan ang mga ugaling lalabas. Pag kulang ng isang ugali, hindi ka puno. So pagka puno ka ng love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, nasa iyo ang Holy Spirit, fruit of the Spirit. Ngayon, dahil napakahilig ko sa motor, dami ko motor dito, di ba? Oo nga po eh. Magmula nung 2015 hanggang ngayon, I made it a choice na araw-araw dapat ang sasakyan ko, motorsiklo. Kung saan man ako pupunta, motor, palaging motor. Kaya marami akong mga motor. Mahal ko ang motor. Pero syempre, mas mahal ko si Lord, mas mahal ko ang pamilya ko. Ito kasama na rin to, hobby ko. Dahil meron akong knucklehead Harley Davidson. Yan ang pinaka-rare na Harley Davidson na pwedeng makolekta. Ang tawag dyan ay Harley Davidson Knucklehead, 1936-1940. Yung sa akin, 1940. Ang katangi-tanging knucklehead na umaandar dito sa Pilipinas. So yan ang storya ng mga tattoo ko. Ngayon, maraming mga nagsasabi, ang ginagawa mo sa tattista yan, makasalanan yan. Yung pagtatato, masama-sama yan. At ang ginagamit na verse sa Bible, one chapter in Leviticus, verse 27. At ang sinasabi doon, huwag mong uukitin ang laman mo at huwag ka magpapatato. Di ba? Malinaw na malinaw. Sinabi yan ng Diyos. Sinabi ni Moses yan sa mga Israelita noong unang panahon. Ngunit ang Biblia, hindi natin dapat binabasa o ini-interpret ng literal. Dapat in historical context. Bakit sinabi ni Moises yan doon sa mga Israelita? Kasi ang pagpapatato ng panahon na yun ay nangangahulugan na kasanib ka ng mga pagano na ikaw ay Baal worshipper. Kaya sinabi sa mga Israelita, huwag ka magpapatatak ng tatak ni Baal dahil ibig sabihin, idol worshipper ka. So ayun ang konteksto nun. Dahil kung titignan natin yung verse bago yun, yung verse 26, sinabi doon, huwag mong aahitin kahit kailan ang buhok sa gilid ng iyong tenga. Ibig sabihin, bawal ng patilya. Ibig sabihin, pag may patilya ka, baka demonyo ka rin. Yun ang perfect example na hindi natin dapat tinitake literally ang Bible. Ngayon, kung paniniwala mo sa iyong pananampalataya ay huwag ka magpatato, go! Pero kung paniniwala mo naman ay ang pagtatato inspires you and gives glory to your Lord and it's a thing of beauty, then go also. Hindi tayo dapat kumusga ng mga taong may tato. Marami akong kilalang taong may tato na talagang karapat dapat pumunta sa langit at marami akong kilalang tao na walang kaukit-ukit ng tato na nakakasukla maugali. Na-discover ko itong channel nyo, Tatong Kalye. Sabi ko, sino ba itong mga batang to? Tapos, ang pinag-uusapan nung sanggano, nakausap nyo, si Ben Baido. Lumaki ako sa San Andres Bukid. At lumaki ako na naririnig ko palagi ang pangalan ni Ben Baido. Pag ikaw ay masamang tao o masamang bata, ang kasabihan nun sa San Andres Bukid, isusumbong kita kay Ben Baido. Kinatatakutan ng San Andres yan, ng mga bata. Dahil yan ang sinasabi palagi, huwag ka makulit, susumbong kita kay Ben Baido. Nalaman ko, nung ako'y tumanda na, si Ben Baido pala, isang tunay na tao, sa sobrang ma-influensya ni Mang Ben, doon sa amin sa San Andres. Pagka panahon ng kampanya, nilalapitan ng mga politiko yan dahil pinapakinggan yan doon sa barangay nila malapit sa Onyx. Kaya ako kayo nakilala dahil kay Mang Ben, dahil gusto kong content nyo, napakahusay eh. So isang malaking karangalan na ako ngayon ang topic niyo. Ang masasabi ko sa paglaki ko sa San Andres Bukid, natuto akong makisama. Bagamat doon kami nakatira, ang pamilya ko medyo middle class. Ang tingin sa akin kakaiba.
mabubuli ka pagka ganun ka ron. Yung kalyeng kinalakihan ko sa Esmeralda, talagang nakisama ako ron. Talagang parang hindi ako mabuli ron. Talagang kasama nila ako. Hindi ako nagchichinelas. Sa kalye, nakapaa ako palagi. Kaya magaling ako tumakbo eh. Tuwing hapon nun, pagka wala ng araw, karera kami. Ikot kami ng Esmeralda, paikot ng Opalo, pabalik ng Esmeralda, kasama ko yung Diray family. Nakapaa. Karera. Isang ikot. At naalala ko pa yung pagtakbo namin, nakachinelas, tatakbo kami. Takbo, magmula San Andres hanggang Vito Cruz, hanggang CCP, tatagusin namin hanggang CCP. Pagdating namin ng CCP noon, nakakalangoy pa noon. Tatalong kami sa dagat sa Manila Bay, magsiswimming kami. Ganun ang buhay ko nung lumalaki ako noong 1970s at 1980s. At alam mo ba, ang San Andres Bukid, lumalaki ako noong 1970s. Marami akong alagang isda dyan. Nanguhuli ako ng dapnya pagkahapon. Ang hulihan ng dapnya namin doon sa Onyx, kaya tinawag na San Andres Bukid yan, may mga bukid pa inabot ko dyan. Barangay 718, doon sa bandang Onyx, tubigan pa yan. Kangkungan yan. May bukid talaga dyan. Inabot ko yung bukid na yan. Kita mo, Tagos hanggang Makati, puro bukid. Nanguhuli kami ng dapnya at saka kiti-kiti. At kung siswerting ka, Martinico at saka Gurami, makakahuli ka dyan, kinakain namin kasama ng mga barkada ko. Sa Randes Bukid, kailangan makisama ka. Pag di ka marunong makisama, yari ka. Pagka bully ka naman, yari ka rin. Tumutuloy ka sa alambre dyan. At yan ang kailangan matutunan ng tao ngayon. Paano tumuloy sa alambre, hindi ka antipatiko, hindi ka naman inaapi. Kung nando ka sa gitna, lalayo ka. EQ ang tawag dyan. Yan ang tinuro sa akin ng paglaki ko doon sa San Luis Bukid. Kanya Ang naman. tatay ko, ang daming bodyguard niya. Nung naging mayor yan, yung anak ni Ben Ulo, si Noli Mendoza, dalawang Noli ang yan eh. Si Mang Ben Ulo, sikat yan, na-feature niya yan eh. Pero yung anak niya, barangay chairman namin dito dati, Noli Mendoza. Tao ng tatay ko yan, malapit sa amin yan. Sa Tondo naman, marami rin bodyguard si Erpaton, marami mga tao na kapaligid sa kanya, na tumutulong sa kanya. Pag sinabi mo kasing goons, lalo na sa Tondo, San Andres, respetado ng tao yan. Bagamat may mga storyang nakakatakot dyan, malalim ang pakikisama sa tao. Malalim din ang pakikisama nila sa Erpat ko, sa tatay ko sa kanila. So, ang tunay na tato ay nasa puso. Pagka maitim ang puso mo, yun ang masamang tato. Pagka malinis ang puso mo, maayos yan, maganda yan. Ang payo ko naman sa mga batang gusto magpatato, unang-una, kinakailangan ay nasa tamang edad na kayo para mag-decide ng tama. Alam niyo kung bakit? Baka kung ano ang ipatato mo. Baka ilagay mo yung pangalan ng girlfriend mo. Tapos hihiwalay yan. Ipabubura mo yan, masakit. Baka maglagay ka ng isang bagay na kasuklam-suklam, isang simbolo ng occult o simbolo ng demonyo. Pag nilagay mo yan, mahirap magbura, mas mahal, masakit. Dati hindi nabubura ang tato. Ang noong unang panahon, ang tato para burahin, lalagay mo ng mantika di papel, susunugin mo, masakit. Ngayon, nilalaser na yan. Pero, daang libo. Kaya mo ba yun? So, kung kayo magpapatato, you have to be of the right age. Dapat matanda ka na ng konti, so you know exactly kung ano lalagay mo. Kung maglalagay ka mo ng tato, it has to be something na ma-inspire ka. Dapat pagtingin mo napapangiti ka, hindi ka napapasimangot, hindi ka naiiyak o nadidepress. So pagtingin mo sa tato mo, magandang araw mo. Yun.